Good day mga ka-agree, kahit hindi masyadong good kasi dadaan yung bagyong Berbena. Yung activity natin ngayong araw ay harvestin natin yung pwede nating ma-harvest kaagad habang okay pa yung panahon. Kasi mamayang hapon magla-landfall na yung bagyo. May mga bunga pa tayo ng saging dito na pwedeng ma-harvest talaga. Ito pakita natin sa inyo. So huwag na nating padaanin yung bagyo bago yata natin itong ma-harvest kasi baka mas lalong masisira po mga ka-agree. So yun, dito ipapakita natin sa inyo. Itong mga harvest natin ay mga remains pa rin ito. Mga tinira pa rin ito ni Bagyong Tino at Bagyo Uwan. Mga ka-agree, hanapin natin sila dito kasi hindi na talaga pwedeng iwan na lang dito kasi nga medyo mature na. Kaya puno isa yan. At dun sa dulo ay harvestin natin yan. Pinapakita na lang natin muna sa inyo ngayon. Nasa hanggang 10 puno siguro ito. Harvestin na rin talaga ito. Yan po isang puno dyan natumba na. Wala na tayong magagawa, natumba na. Harvestin na po talaga yung pwedeng ma-harvest. Pasalamat na lang tayo sa Panginoon. Napamature pa kahit papano yung mga bunga ng saging na ay nako na dinaanan ng bagyo. Ito napakalaking bansa na ito 9 hands ito oh. Yan na lang yung dahon. Pero at least ay napamature. Mapakinabangan natin mga ka-agree kaysa talagang bagsak na bagsak. Kasi kung hindi siguro binawasan ng dahon, bagsak yung mga saging natin. Kasi masyadong mabigat. Mayroon pa tayo isang malaking buwig dito. Sa tingin ko ay ready to harvest na rin ito mga ka-agree. Huwag na natin hintayin pa yung bagyo. Hindi na natin na video sa inyo yung pag harvest na sa puno. Ipakita na natin mamaya sa inyo kung ando na sa ating area na ready for the hand na. Kasi nga mahirap dadala natin yung tripod pero hinahabol natin yung tempo kasi parang babagsak yung ulan. So before babagsak yung ulan ay dapat ay na-harvest na ito. Pwede pa ito next week siguro, pwede next week. Kahit po hindi kalakihan yung bunga. Yung importante po ngayon na pa-mature yung bunga, may benta kaysa naibagsak ng bagyo. Yun yung masaklap yun yung hindi talaga magandang sitwasyon. Sige po. Ano na pa sa taas yung iba na mga harvestin natin. Hindi na natin pakita sa inyo again yung pag kuha sa puno. Yung gagawin natin sa ngayon ay talagang mag-uumpisa na lang po tayo mag-harvest mga ka-agree. Sige po mga ka-agree. Yun mga ka-agree, talagang itong 8 bunch, 9 bunch plus yung isang maliit 9 bunch ay talagang inunahan na natin yung bagyong Berbena bago siya pumasok ay na-harvest po ito. May mga pwede pa sana doon pero sabi ko may mga 1 week pa hindi pa naman siya mahihinog kasi nga nipis pa siya, kulang kasi sa dahon. Yung ano ko lang talaga, yung ina-after ko lang talaga yung isa ngayon na habang hindi pa madadamage ay atin ang haharbisin talaga. Well, in fact ito may mga damage na ito may mga burn na ito sunog na ito dahil sa plastic dati na nawala ng dahon. Yan po, yan yung effect kasi pag nagbalot tayo ng plastic kahit bukas sa ilalim, bukas rin ng konti sa taas, pag wala ng dahon at saka pagkatapos ng bagyo bibiglain ng masyadong masakit na sikat ng araw, sunog po sa taas, sunog kasi direkta siyang tumatama sa araw. Pero yung iba na agapan natin yun po, mas mabuti pa nga sana kung pagkatapos ng bagyo kinuha na lahat yung plastic ito po yung nangyari dahil kinuha na lang agad yung plastic, hindi po siya mababurn. Yung ito yan po, kaya po may mga burn. Ito po ay damage na po yan. At hindi na yan maibibenta pero hindi po siya sayang. Pwede po siyang makain pag nahinog, pwede siyang ma-feeding sa hayop, sa manok, sa kambing, sa baka, pwede pakain kahit sa tao. Ganun nga po. So hindi pa rin po siya sayang kasi ito kahit ilalagay ko lang dito, pinupunta niya ng mga manok namin dito na lang kinakain, or pag medyo masipag ka dadalhin na lang doon malapit sa kamalig, yun doon na rin ibibigay sa mga manok at saka pati sa kambing. Kahit ito hilaw, kinakain kasi ng kambing so hindi pa rin sayang kahit na may damage.
mga ka-agree. So now, magdidihan po tayo. Time-lapse na lang natin talaga para po hindi boring tingnan yung ating ginagawa ngayong araw mga ka-agree. So, pasalamat tayo sa Panginoon habang hindi pa dumadaan yung bagyong Berbena na yan, makapag-harvest ito at saka ma-ready siya kahit hindi po siya kagad-agad na madala sa ating barangay for hauling, at least naka-ready siya, hindi siya natumba, wala pa siyang damage, at least po na safety na po siya natin mga langga. All the dreams and be apart. Don't give up, never stop. He will help you reach the star. Though maybe you don't understand all the dreams and trust His heart. Dark storm on horizon, approaching over you. So, yun mga ka-agree, mga kalakatan na dihan din natin lahat. Ito po sila. Palagay ko abot ito ng mga 80 to 90 kilos. Pinaka minimum niya. Abutin ito ng 90 kilos kung hindi man aabot ng 100 kilos. Pwede natin magdagdagan hanggang maging 100 yan. Kaso, inatawag, pinag-ano pa natin yung iba para sa next na harvest. Para po mayroon pang mas malaking income sa susunod kasi po hunches we have, aakyat po more yung presyo by next week. Lalong lalo na po pag pumatak na yung December, ang laki po ng chance na tumaas ng presyo. So yung iba na pwede pang hindi mo na ma-harvest kasi nga hindi ko naman masyado ganun ka-mature, ay pinabayaan na lang muna natin sa puno kasi nga hindi na tayo naghahanap na magiging maganda yung itsura sa dahon at saka sa mga feature ng puno niya, pero yung talagang ina-after natin dito yung bunga nila, masave man lang langga. So after nito, hayaan lang muna natin yan mga 1 hour at saka bago po ibabaging yan sa sako. At saka yun na nga, we will see to it kung mayroon pang pwede dong ma-harvest talaga kasi pwede kasing mamislok natin yung iba doon. Lilibutin natin ulit mga langga. So dugto natin dito, mamaya inakasako na ito kasi yun yung palaging ginagawa natin, hinayaan muna yung mapatagas yung kanyang katas para po ma-maintain yung beauty ng bunga na hindi maging mancha. Sige po. So yun mga ka-agree, hinayaan na lang muna natin yung mapalabas yung katas ng ating mga saging dun. In-inspect na natin ulit dito yung ating natitirang mga lakatan, ano bang pwedeng gawin dyan. So talagang parating na yung bagyo, yung clouds kasi niya, ayan, makikita natin unti-unti na talagang kumakapal. Pag umpisa na mamayang umambon-ambon ito, talagang wala nang atrasan. So ito yung mga next na natumba na dapat ng harvest talaga mga ka-agree. So check rin natin doon sa dulo, baka meron pa rin naman doon. Talagang wala na tayong magagawa, natadaan yung bagyo, kaya inunahan na natin yung bagyong Berbena sa pag-harvest mga ka-agree. Ito yung iba mamaya dagdag natin pag talagang pwede pa, pero pag hindi na talaga kaya ay yun na nga, ipagpaliban na natin.
Kaya palipasin muna natin yung bagyo. So hanggang dito na lang muna. Agritechnics TV po. Mabuhay po tayo talagang mga magsasakang Pilipino. Again, ingat-ingat mga langga. God bless us all. Talagang may bagyo.